Okay, let's have another example. So, find AB. Ibig sabihin, i-multiply mo yung matrix A sa matrix B mo. Okay, so multiplication to. Pero dito naman, magkaibang size na sila. Okay, so katulad si A, okay, anong size niyan? 4 na row, tapos 3 column. So, ibig sabihin, ang size ng A mo, okay, ay 4/3. Okay. Tapos, ang size naman ng B mo, okay, bilangan mo kung ilang row, 3, tas 2 column. Okay, so si B naman ay 3/2. So, tingnan natin kung pwedeng i-multiply. So, dito pa lang, makikita mo na pwedeng i-multiply kasi yung number of column nito ay equal doon sa number of row ng pangalawang matrix mo. So, makakancel yan. Okay, so ang lalabas na sagot sa'yo, 4/2. Okay, kapag minultiply mo si AB. Okay, so, ibig sabihin, 4/2 yung output. Okay. Yan. So, tandaan mo yan mamaya. Para pag sinolve natin, kailangan ng kalabasan ng multiplication nitong dalawang matrix na to ay 4/2. Okay. 4 na row, tas 2 column dapat yung kalabasan. Okay. So, ganun ulit ang proseso ng pag-multiply. Yung row, i-multiply mo dun sa column ng pangalawang matrix mo. Okay. So, i-clear natin to. Okay, so let us multiply. Okay, so ito yan. So una, itong row muna na to, i-multiply mo dito sa unang column para dito sa position na una. Okay, so 1, 0, 4. Okay. Ayan, teka lang. I-multiply natin kay 2, 1, 3. Okay, 2, 1, 3. Ayan. So 1 times 2, ito yan. Plus, okay, 0 times 1. Okay, ito yan. Plus, okay, ng 4 times 3. So, ito yan. Okay? So, tapos na tayo doon sa unang row. Okay? So, pangalawang row naman tayo. Tapos, doon naman sa unang column pa rin. So, magiging 2, 1, 1. Okay? 2, 1, 1. Okay? I-multiply mo naman ulit doon sa 2, 1, 3. Okay? And so, ganun ulit. 2 times 2. So, ito yan. Okay? Tapos, 1 times 1. Ito yun. Plus, ng 1 times 3. So, ito yan. Okay? So, dito na tayo sa third row. 3, 1, 0 naman. So, 3, 1, 0. Okay? Tapos, 2, 1, 3. Okay, yan. 2, 1, 3. Yan. So, 3 times 2. Ito yan. Tapos, 1 times 1. Ito yan. Okay, plus ng 0 times 3. So, ito yan. Okay, so, last row. Ito na tayo. Tapos, first column ulit. So, 0, 2, 2. Okay. I-multiply mo naman sa 2, 1, 3. Okay, ayan. So, magiging 0 times 2. Ito yun. Plus ng 2 times 1. Ito yun. Plus ng 2 times 3. So, ito yun. Okay? So, ito naman tayo sa susunod na column na. Tapos na tayo sa column 1. So, i-clear muna natin. Okay. So, ibahin natin yung color. Okay. Dito na tayo sa column 2. Tapos, ito ulit na row na to. Okay. Para dito sa unang position naman sa second column. So, magiging 1, 0, 4. Okay. I-multiply naman natin sa second column na. Ito. Dahil tapos na tayo dun sa first column. So, 4, 1, 0. Okay. 4, 1, 0. Okay. So, 1 times 4, ito yun. Tapos, 0 times 1, that is, ito yan. Tapos, 4 times ng 0. So, ito yan. Okay? Okay. Tapos, dito naman tayo sa pangalawang row na. Tapos, ganun, dun ulit sa column na yun. So, that is 2, 1, 1. Okay. Tapos, i-multiply mo sa 4, 1, 0. Okay. So, 4, 1, at saka 0. Okay.
So, let us multiply 2 times 4. Ito yan. Okay. Tapos, 1 times 1. Ito yan. Okay. Plus ng 1 times 0. So, ito yan. Okay. And then, third row na tayo. Ito na yan. Okay. 310. I-multiply mo naman sa 410 ulit. Okay. Which is column 2. So, 3 times 4. Ito yan. Plus ng 1 times 1. So, ito yan. Plus ng 0 times 0. So, ito yan. Okay? And then, last row. Okay? 0, 2, 2. Tapos, dun ulit sa column na yan. So, 0, 2, 2. Okay? Ito times natin sa 410. Okay? So, 4, 1, 0. Okay? Okay? So, magiging 0 times 4. Ito yan. Plus ng 2 times 1. Ito yan. Tapos, 2 times 0. So, ito yan. Okay? So, dahil natapos na natin lahat, i-multiply yung bawat row sa column ng bawat matrix natin. Let us evaluate. So, i-clear muna natin. So, 1 times 2, that is 2. Tapos, 0 times 1, that is 0. Tapos, 4 times 3, that is 12. Kaya naging 2 plus 0 plus 12 to. Okay? Tapos, dito tayo, 2 times 2, that is 4. And then, 1 times 1 is 1. And then, 1 times 3 is 3. Kaya naging 4 plus 1 plus 3. Okay? Sumunod, 3 times 2, that is 6. Tapos, 1 times 1 is 1. Tapos, 0 times 3 is 0. Kaya naging 6 plus 1 plus 0 ito. Okay? Para dito. And then 0 times 2, that is 0. 2 times 1, that is 2. And then 2 times 3, that is 6. Kaya naging 0 plus 2 plus 6 yan. Okay, dito tayo. 1 times 4, that is 4. 0 times 1, that is 0. And then 4 times 0 is 0. Kaya naging 4 plus 0 plus 0. Okay, dito tayo. 2 times 4, that is 8. Tapos 1 times 1 is 1. And then 1 times 0 is 0. Kaya naging 8 plus 1 plus 0 to. Dito tayo. 3 times 4, that is 12. And then 1 times 1, that is 1. And then 0 times 0 is 0. Kaya naging 12 plus 1 plus 0. And then, dito tayo sa last part. 0 times 4, that is 0. 2 times 1, that is 2. And then 2 times 0 is 0. Kaya naging 0 plus 2 plus 0. Okay? So, let us evaluate. Okay? And simplify. 2 plus 0 plus 12, that will give you 14. Tapos, 4 plus 1 plus 3, that will give you 8. 6 plus 1 plus 0, that will give you 7. And then, 0 plus 2 plus 6, that will give you 8. And then 4 plus 0 plus 0, that will give you 4. And then 8 plus 1 plus 0, that will give you 9. And then 12 plus 1 plus 0, that will give you 13. And 0 plus 2 plus 0, that will give you 2. Okay, so ito na ngayon yung pinaka-final answer mo sa multiplication ng matrix A at saka matrix B mo. Ano yung lumabas na data kanina? Diba? Dapat ang sagot mo 4 by 2. Okay? So, tama yung sagot natin. 4 na row. Okay? 1, 2, 3, 4 na row. Tas 2 column. Oh. So, ibig sabihin, you satisfy the condition. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang transposition of matrix. Okay? So, paano ba mag-transpose ng matrix? Okay? Sinaswap mo lang yung row at saka column mo. Yung row mo nagiging column, tapos yung column mo naman nagiging row. Ganun yung transposition ng matrix. So, paano ba yon? So, ganito siya. Okay? So, ibig sabihin, let us say given ka ng A, okay? Na matrix which is M by N. Okay? Yan. Yung M natin, that is the row, tapos yung N natin si column. So, pag kinuha mo yung transposition, ganito siya. Kapag nakakita ka ng exponent na T, okay yan, ibig sabihin, transpose ang ibig sabihin yan. So, yung column nito nagiging row. Tapos, yung row naman niya ang nagiging column. Okay, yan, nagbabaliktad sila. Siya ang nagiging row, siya naman ang nagiging column. Okay? Ganun yung transposition. So, let us have an example para maintindihan mo. So, ito, yung original matrix which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuhanin mo yung transposition niya. Ganito yan. Itong row na to na 1, 2, 3. Okay? Siya ang magiging column. Okay? Ito yung first column.
Dahil first row siya, so siya ay magiging first column. Kaya pinatayo mo lang, naging 1, 2, 3. Tapos, ito naman, second row, siya naman ang magiging second column. Kaya naging 4, 5, 6 siya dito. Pinatayo mo lang siya. Yun yung definition niya dito na yung row mo nagiging column, tapos yung column mo nagiging row siya. Okay? Yun yung ibig sabihin ng transposition ng matrix. Now, bakit ba gumagamit ng transpose of a matrix o transposition ng matrix? Yung mga condition na hindi mo masatisfy kapag nag-a-add ka, kapag nagmumultiply ka, ginagamit itong transposition ng matrix na ito para yung mga hindi posible, maging posible kapag kinocompute mo na sila, kapag gumagamit ka na ng operation ng addition, subtraction, at saka multiplication. Kunyari, let us say, nakakita ka ganito. A, tapos B, tapos transpose. O, yan. Ibig sabihin, bago mo i-multiply ito, A na to dito, kailangan yung B mo, i-transpose mo muna bago mo siya ma-multiply dito kay A. Kunyari, let us say ganito. Ang size ng A natin ay 3 by 2. Okay? Yan. Tapos, ang size naman ng B natin ay 4 by 2. Okay? Yan. Kailangan natin i-multiply yan. Okay? So, hindi mo siya mamumultiply kasi tignan mo. Ito ay hindi parehas dito sa row nito. Nung number of columns nito sa number of row nito. So, ang mangyari, kailangan kuhanin mo yung transposition nito. Okay? So, kapag tinranspose mo yan, magbabaliktad sila. Magiging 2 by 4 to. Okay? Yan. Ayan. Kaya ito yung B transpose na yan pag tinranspose mo siya. So, masasatisfy mo na yung number of column nito equal na doon sa number of row ng pangalawa. Kaya ang kalalabasan ng pinakasagot 3 by 4 na. Doon ginagamit yung mga transposition kapag imposible. So, kapag nakakita ka ng mga ganyan na equation, okay, A, B to the T, ibig sabihin, bago mo i-multiply sa A, kailangan i-transpose mo muna yung matrix B bago siya ma-multiply kay A. Okay? So, usually sa mga exam, hindi lang ganyan yung mga dahil natapos na natin yung mga operation, di ba? So, mga sample, kunyari, sabihin natin AB. O, yan. Plus AC. O, yan. Ganyan, kunyari, yung mga example. Ibig sabihin, i-multiply mo muna yung matrix A kay matrix B, tapos i-multiply mo din yung matrix A kay C, bago mo sila pag-addin. Ganun lang ibig sabihin nun. Okay, let us say, ganito naman. A transpose, tapos naka-multiply kay B, tapos naka-minus kay C. O, ganyan. Ibig sabihin, bago mo i-multiply si B dito kay A, kailangan i-transpose mo muna si A. Okay? Tapos, tsaka mo multiply kay B, tapos pag nakuha mo yung sagot dyan, tsaka may i-minus kay C. Okay? Ganun yung ibig sabihin ng operation na yan. Ganyan yung mga usual na mga exam. Okay? So, ganun yung magiging proseso kapag nag-aral ka na nitong mga topic na to sa mga iba-ibang libro. Ganyan yung mga operation na usual na makikita mong pinasosolve niya. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang square matrix. Natalakay na natin to. Masasabi mo na square matrix yung matrix na yun kapag yung number of row ay equal dun sa number of columns, tulad ng 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, and so on. Okay? Ibig sabihin, kapag equal ang number of row at number of columns mo, ibig sabihin yung matrix na yun ay square matrix siya. Okay? Now, kapag hindi naman siya square matrix, ang tawag natin rectangular matrix. Kapag yung mga irregular size, 4 by 3, 2 by 3, 4 by 5, ganun. Ang tawag natin doon ay rectangular matrix. Now, kailan ba nagkakaroon ng symmetric o symmetry sa mga matrices? Okay, kapag nasatisfy mo tong condition na to, yung original matrix mo ay equal dun sa transposition. Okay, ibig sabihin symmetric yung matrix na yun. So, let us say ito. Okay, yan. Ito. Yan si A, kunyari. Yan, yung matrix na yan. So, tignan natin, kapag kinuha natin yung transposition yan, parehas pa din yung kalalabasan. Ibig sabihin, symmetric yun. So, kung yan si A, okay, kuhanin natin yung transposition niya. Okay, transposition. Transpose. Okay, yan, A to the T. So, itong row, magiging column 1, 1, 0. Okay, tapos, itong row ulit na to, 1, 0, 1, magiging column 1, 0, 1.
Tapos ito, 0, 1, 0. Okay? So, magiging 0, 1, 0. Okay? So, ano napapansin mo? Okay? Tignan mo, parehas lang sila ng data. Yung original dun sa transposition. So, ibig sabihin, kapag yung original matrix mo ay equal dun sa transpose ng matrix na yun, ibig sabihin, symmetry sila, symmetric yung matrix na yun. Dun tinatawag na symmetric ang matrix kapag yung original matrix ay equal dun sa transposition nito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang 0-1 matrix. Ang 0-1 matrix, lahat ng mga entries nito sa loob ng pinaka-matrix niya ay puro 0-1 lang yung mga data na makikita mo, puro binary. Okay, yung mga bit. Dalawa lang naman ang input natin sa bit 0 at 1. Ibig sabihin, pag 0, on, tapos 1, off. Okay? So, kapag gusto mong kuhanin yung meet, ang ginagamit na operation ay n. Tapos, kapag gusto mo naman kuhanin yung join, ang ginagamit namang operation ay or. Okay? Ang pagsasolve, halos parehas lang ng ginagawa mo sa operation ng addition kapag kumukuha ka ng meet and join. Okay? Pinagsasama mo yung location sa location ng bawat element niya. Okay? So, paano ba ginagawa yan sa pagkuha ng join at saka meet ng mga 0-1 matrices? So, let's have an example. So, sa number 1, find the join and meet of the 0-1 matrices. So, given tayo ng A at saka B. Okay? So, they have the same size. Okay? Kailangan parehas yung size nun para makakuha ka ng join at saka meet. Okay? Yun yung unang condition na yun. Kailangan masatisfy yung condition. Dapat yung dalawang matrix na pagsasamahin mo, dapat parehas ang size nila. Okay? So, una, join muna tayo. Okay? Or yun. Okay? So, ang symbol ng or natin sa mga naunang chapter ay ganito. Tapos, ang N naman natin, inverted na B. Okay? Tapos, ang ginagamit na operation kapag or ay plus. Okay? Addition. Tapos, ang ginagamit naman natin sa meet kapag N ay multiplication. So, dot. Okay? So, ganito ang gagawin mo dyan. So, papakita ko lang sa iyo kung paano nangyari ito para mas mabilis mong maintindihan. Okay? Una, element sa element. Okay? Kapag join, di ba, plus ang ginagamit o or. Okay? Plus o or. Yan. So, dito tayo. Element sa element ng location. 1 plus 0. Okay? So, 1 plus 0. Okay? Yan. Kasi or. Okay? Join. Tapos, lagyan mo parenthesis. Tapos, dito tayo. Ito. O, sige, ito na lang. 0 at saka 1 naman. Okay? Dito na yan. 0 plus 1. Okay. Tapos, dito tayo. 1 plus 0. Okay. So, 1 plus 0. Okay. Yan. Just close natin. Dito na tayo sa baba. 0 plus 1. Okay. 0 plus 1. Tapos, 1 plus 1. Okay. So, 1 plus 1. Tapos, 0 plus 0. Okay. 0 plus 0. Okay. Now, 1 plus 0, 1. Ito yan. Okay. 0 plus 1, 1. Okay. Tapos 1 plus 0, 1. Okay? 0 plus 1, 1. Tapos 1 plus 1, that is 1 pa din. And then 0 plus 0, that is 0. So you arrive on the same answer. Pero yung solution, hindi pwedeng maging ganyan. Okay? Kasi kailangan pakita mo si N at saka si OR, di ba? So, ang gagawin mo para tumama yung solution mo, okay? Kasi itong binibigay ko sa iyo, technique ito para makuha mo yung tamang sagot. Ang gagawin mo lang, lahat ng mga plus mo, okay, palitan mo ng OR. Kasi, di ba, sabi natin, ang katumbas ng OR ay plus, okay? Ito, yung symbol na yan. So, lahat ng plus mo, palitan mo ng, okay, ng OR. Okay, tanggalin natin yan. Yan. Para mapalabas mo yung pinaka-solution niya. O yan. Buburahin mo lang yon, yung ginawa mong plus na yon, para lang hindi ka malito.
Okay, tas gawin mo siyang OR. Okay. So, ano bang sign ng OR? Ganyan. O, yan. Yan. OR. Okay. So, ito na yung solution na yun na nakita mo. Okay. So, papalitan mo lang yung solution na yun ito. Tapos, you arrive on the same answer pa din. Okay. So, itong table na to ginagamit lang kapag hindi mo alam na ang ginagamit palang operation ng OR ay addition. So, kapag 0, tsaka 0 ang pinaka-input at ang input mo, ang output niya ay 0 din. So, itong table na to, pantulong lang to kung hindi mo alam yung operation na ginagamit ng OR, kung addition o multiplication. Okay? So, ganun yung gagawin mo. Okay? So, pag kumukuha ka ng join, ganito yung magiging formula niya, A or B. Okay? So, kapag ganito yung equation mo, okay, A or B, ibig sabihin, pinapahanap niya sa'yo ay join. Okay? Yan yung formula para sa join. So, ganyan lang gawin mong method. Tapos, burahin mo na lang yung plus, gawin mong OR para tumugma yung solution mo. Okay? Yung technique, yung tinuturo ko sa'yo, and you will arrive on the same answer pa din. Okay?